maintindihan po namin lahat po ng sasabihin niyo po at tulungan niyo po, Panginoong Sus, sa tulong niyo po ay maintindihan po namin ito, isagawa po namin ito, isa puso po namin ito, Panginoong Sus. Kaya tulungan niyo po na maging masaya po kami ngayong araw, bigyan niyo po kami ng kagalakan po sa aming puso, at maging kontento po kami sa buhay po namin, Panginoong Sus. Sunday po ngayon, tulungan niyo po na magpahinga po kami sa pag-uwi namin, gumawa po kami ng kabutihan, at huwag niyo po kaming hayaan, Panginoong Sus, na umuwi po ng walang dala po, walang dalang makapagtanggol po sa amin. Puspusin niyo po kami ng banal po na Espiritu, Panginoong Sus, at kung may nakikita ka man pong mali sa aming puso, karumihan po sa aming puso, di po naayon sa iyong paningin, ay baguhin niyo po ito, Panginoong Sus. Ikaw po ang maglinis, ikaw po ang maghugas po. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan po. At ikaw po ang manguna, ikaw po ang gumabay sa amin, ikaw po ang tumulong. Patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming proteksyonan, patuloy niyo po kaming alagaan, Panginoong Sus. Itama niyo po kami sa mga mali po namin. Ikaw po ang magbago po sa amin, Panginoong Sus. At patuloy niyo po kaming mahalin po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Pwede po. Miss Sunday School. Good morning. So mainit, di ba? May tubig doon. Siguro din inom kayo parati ng tubig kasi mainit ang panahon. So salamat sa Diyos. Patuloy tayo sa series ng Acts. At last time, pinag-aralan natin yung paglilingkod sa simbahan ni Kristo. Ito, simbahan ni Kristo ito. Hindi itong building, again, kundi itong mga tao naniniwala kay Kristo. At nakita natin na sa paglilingkod, ang paglilingkod natin hindi sa tao, kundi sa Diyos. And then, ang sa tungkulin, yung pagtuturo, isa ito sa pamamaraan ng pagtuturo. And then, yung paghahanap sa mga nawawalang tupa, lumalabas tayo for evangelism para malaman din nila yung magandang balita. Kasi may mga niligtas ang Diyos yan, pero hindi natin alam kung sino. So, kung sino na lang, i-share natin si Jesus. Yung maniniwala. Yung iba, katulad ni Sia, nag-invite siya ng kaibigan, pwedeng kung kayo ligtas, pinili ng Diyos, maintindihan niyo ito sa biyaya ng Diyos at kayo makatanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan. So lahat tayo pare-parehas. And then yung magpapatuloy, ito yung tunay na pinili ng Diyos. Yung hindi, mawawala din yan kung hindi yun talaga yung motibo niya. And then yung pagsakripisyo ng sarili. So parang si Jesus, sinacrifice niya yung buhay niya. Hari siya, Diyos siya. Pero bumaba siya sa lupa para tanggapin niya yung marahas na trato ng tao, di ba? Pero sa atin, ganun din. Meron tayong sacrifice na ginagawa para sa paglilingkod natin sa simbahan ni Kristo. And then ngayong umaga, ito yung itinagubilin sa Diyos. Remember, si Jesus, bago siya umakyat ng langit, tinagubilin niya lahat ng nanampalataya sa Kanya. So dito ganun din ang pag-aral natin si Pablo, itatagubilin niya yung mga naniwala sa Kanya. At this is the last time na makakasama niya itong mga pinunong ito. So nandun yung emotion ng pagmamahal mo, iiwanan mo. Kasi from this, hindi na siya makikita muli. Pero tinagubilin niya sa Diyos. Ganon din sa atin. Parang ako, kapag hindi na kita masupil sa tigas ng ulo mo, i-endorse na lang kita, Panginoon. Panginoon, bahala ka na po sa Kanya. Ginawa ko na po yung abot na makakaya ko. The same sa atin. Yung anak mo, hindi mo kayang supilin, hindi sumusunod sa iyo, subukan mong i-surrender sa Diyos yan. Yung negosyo mo na ginawa mo na lahat, hindi kumikita, bakit hindi mo kaya subukan i-surrender kay God yan? At alam ni God ang gagawin yan at meron siyang sapat na kapangyarihan. So titingnan natin yung aral natin sa Acts chapter 20, verse 29 hanggang 38. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia, ito yung simbahan ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak, that is Jesus. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha
ang pinuhunan ko. At ngayon, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita. At siya'y inihatid nila sa barko. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa salita mo po na iniwan mo po sa amin, na pwede po naming pag-aralan, pwede po naming kapulutan ng aral para sa araw-araw na buhay po namin, at pwede po naming mayakap bilang panggagalingan po ng pag-asa po namin at magamit po namin ito sa araw-araw na pamumuhay po namin. At salamat po na sa bansa po kami, katulad ng Pilipinas, na hindi po ito pinagbabawal. At salamat po, bawat tahanan sa Pilipinas, naniniwala po ako na merong Bible na pwede po namin balik-balikan, hindi lang po pag Sunday, para malaman po namin anong klaseng Diyos ka, ano po yung gusto mo, ano po yung ayaw mo. At sa pamamagitan po ng Diyos ay matututunan ka po naming mahalin at masusunod po namin yung kagustuhan mo para mangyari po yung maganda mong kalooban sa bawat isa po sa amin. Ikaw po yung maghari sa oras na ito, Diyos. Ikaw po yung magbukas ng mga puso po namin at matanggap po namin yung salita mo na inihanda mo para sa aming lahat. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po upo. So pamumuno sa simbahan ni Kristo, ito yung sa leadership ng church, ito yung ginagawa natin na nag-disciple, and then sa mga dinidisciple, may nakikita kang mga lumilito na gifting, mga spiritual gift, and then yung china-challenge sila na masubukan ang antas ng ministry, and then makita mo saan siya magaling at doon mo siya aalagaan, doon mo siya tuturuan. So ito yung pamumuno sa simbahan ni Kristo. This is church ni God. Hindi ko ito simbahan, hindi natin ito simbahan. At salamat sa itong building, hindi itong building, kundi yung mga taong naniniwala kay Kristo, mga taong merong Holy Spirit sa puso. Para magkaroon ka ng Holy Spirit sa puso, maniwala ka na tayo ay may kasalanan, di ba? At hindi natin kayang bayaran ng kasalanan natin. Ngayon, pag naniwala ako doon, hindi ko naintindihan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? At ang kamatayan hindi lang sa impyerno, kundi nung nilalang kasi si Adan at Eva, wala silang kamatayan. Yung tao, kinreate ni God in the image of God. So ibig sabihin, nung naglalang ng tao ang Diyos, wala siyang kamatayan katulad ng Diyos. Kaya lang, tinagubilin, di ba? Sa Garden of Eden, lahat dito pwede mong kainin. Pero yung bunga ng punong yan, specific na punong yan, sabi niya, huwag mong kakainin. Kasi ikaw ay mamamatay. That's it. Pero sinuway nila, di ba? Magmula kay Eva, sinuway niya at nagkaroon ng kamatayan. Pero hindi pa rin ganong kadali. Ibig sabihin, si Adan, namatay siya 930 years. And then nagpatuloy ang tao sa kasamaan, di ba? Pagdating ni Noah, dahil sa kasamaan ng tao, parang sabi ng Diyos, parang nagsisisi ako, naglalang pa ako ng tao, kasi ang titigas ng ulo. Ang ginagawa ko namang utos para sa kabutihan nila. So dahil sa kasama ng tao, iniksyan na naman ng Diyos yun. From walang kamatayan, naging 930, and then panahon ni Noah, 120 na lang. Hanggang ngayon, 120. Kaya lang wala nang umaabot sa ating 120. Tama? Pag 120, tapos bibigyan ka pa nga ng regalo kapag 119 ka na, di ba? Wala ka na. Paano pa yung regalo ng gobyerno? So ito yung titinan natin. Na may kamatayan ako, pero habang buhay ako, pag namatay ako pupunta
ang katawan ko sa lupa, galing siya doon. Yung espiritu galing sa Diyos, dapat makabalik siya sa Kanya. At gagawin ko yon habang buhay ako. Kasi pag namatay ka, kahit na ipanalangin kita doon, ipagtirik kita ng kandila doon, kung anong pinili mo nung buhay ka, doon ka. Kung naniwala ka kay Jesus, yung kaluluwa mo o yung espiritu mo, babalik sa langit. Kung hindi ka naniwala kay Jesus, sa impyerno yun. Ganun lang kasimple. So pag namatay ka, wala na yung kahit na ipagmisa ka pa, ipagsimba pa ka, ipanalangin pa kita, pagtirik pa tayong kandila, wala na. So habang buhay ka, ngayon ka mag-decide. And salvation is today. Kung ngayon mo lang narinig ito, kahit hindi mo naintindihan lahat, kapakumbabaan, kalabitin mo ngayon katabi mo. Oh, alam mo ba yon? Na pag namatay tayo, pupunta ang katawan natin sa lupa. At yung espiritu natin, dapat makasigura ka pupunta ng langit yun. Paano ka makakasiguro? Maniniwala ka lang sa sinabi ni Jesus. Kapag Pilipino ka, narinig mo na yun eh. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life, di ba? Ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Ang nagsalita si Jesus. So kahit bata, naintindihan mo yun eh, di ba? So hindi ka makakapunta sa langit kundi kay Jesus. So anong gagawin ko kung hindi ko naintindihan? Abay, Panginoon, gusto ko pong pumunta ng langit. Gusto ko pong maniwala sa iyo. Yun lang, naniwala ka lang. At pag naniwala kang yun, totoo yun sa puso mo, hindi mo naintindihan. Konti lang naintindihan mo. Ang naintindihan mo lang yung sinabi ni Jesus na hindi ka makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Pero naniwala ka doon. Alam mo, sa oras na yon, bibigyan ka ng Holy Spirit sa puso mo. Ito yung sinasabi niyang, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. At titira sa puso mo yung Holy Spirit na ito. Ito yung kung bakit maintindihan mo itong sinasabi ko. At kahit na anong nakita mo, para naintindihan mo. Tapos nag-iisip ka ng masama, kinakabahan ka, remember? Kinakabahan ka na. Tapos gumawa ka ng kasalanan, hindi mo matuwid-tuwid, hindi ka matahimik, di ba? Hanggat hindi mo iningin ng tawad sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Ito yon. Kaya sana pagpunta mo rito, ito yon, hindi masayang. Kung ano man ang dahilan mong pumunta rito, okay lang yon, walang problema doon. Pero ang dahilan sana, isipin mo, dinala ka ng Diyos dito para marinig mo yung sinasabi niya. At ngayon pa lang, Panginoon, hindi ko po naintindihan, pero gusto ko pong maniwala. At sa moment na ginawa mo yon, kaibigan, walang kulog, walang kidlat, pero yung biyaya ng Panginoon pupunta sa puso mo, titira ang Holy Spirit dyan. At ito yung tutulong sa atin. Sabi nga sa Bible, ang word niya, comforter, pero pinakagusto kong word niya, katulong. Merong kakatulong nakatira sa puso mo. So ito yon, pamumunan simbahan, tinuturo, ito yung number, tinuturo, kahit na magsimba ka dito, kada Sunday, wala kang absent, perfect attendance ka, pero na-miss mo yung gusto ng Diyos na bumalik ka sa Kanya. Kapag namatay tayo, hindi tayo masisip. Sana yung simpleng ngayon, simpleng katotohanan na yon ay may sa puso natin. At may bahagi natin sa iba na hindi pa sila talagang ligtas. And then kasi naniniwala tayo na you are the chosen. Di ba maraming tinawag pero may konting pinili. Lahat tayo naniniwala kung bakit kayo nandito, tinawag tayo ng Diyos pang makapunta rito. Iba-ibang pamamaraan. Parang ito, at tinawag kayo ng Diyos, RJ, pero ginamit niya si Sian. Tapos si Sian, ginamit niya si Teacher Pat, si Sister Pat. Parang gano'n, in-encourage yung apo niya, siyempre mahal niya yung apo niya. Pero tatandaan mo, sabi ng Bible, noong pa pinili ka na kung bakit ka nandito. At kapag naintindihan mo ito, God, salamat po. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are chosen. O, sabihin mo, ikaw din. So pareho-pareho kayong chosen, pinili tayo ng Panginoon. So sabayan niyo ako, Ephesians 1:4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Malinaw, di ba? Bago pa nag-create si God ng earth, ng moon, ng sun, ng water, ng lupa, sabi niya, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili ka na niya. Naiintindihan mo ito? Kung bakit ka nandito, it's not because you are good. It's not because gusto mo. Kundi dahil pinili ka ng Diyos, tama? At kung naiintindihan mo, anong gagawin mo? God, thank you po.
Sa kabila ng ganitong pagkatao ko, pinili mo po ako. So paahalagahan mo yon. Naintindihan mo? Hindi mo tutulugan na ngayong kinakausap pa ng Diyos. Ako lang ginagamit ng Diyos, pero ang sinasabi ko, salita ng Diyos yan. Alam ko nakakaantok, kasi masarap matulog, di ba? Lalo na kapag medyo ganitong inihipam-hipang ka ng malamig na angin, di ba? Ang init-init, di ba? Pero pilitin mo, kaibigan. Kasi pinili ka ng Diyos para nandito ka, para mangyari yung maganda niyang kalooban sa iyo. Kapangyarihan, pagpapasakop. Kapag itong pagpapasakop, pag tinanggal mo yan sa formula o sa equation, hindi mangyayari. Ito yon, itong kapangyarihan. Kasi kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos, tama? Kung di ang kapangyarihan ng Diyos, ako wala akong kapangyarihan, pero ang Diyos meron. Kaya tinuturo natin ito. Kapag hindi ako natutong magpasakop, hindi mangyayari yan. Bakit ka mo? Kung hindi sa Diyos, wala man tayong magagawa, di ba? So subukan mo nga ngayon pigilan ng hininga mo. Patagalan tayo, ang pinakamatagal may ang regalo sa iyo. O di ba, hindi mo kaya. Ngayon pag pinilit mo, baka mamaya sa iba lalabas yung hangin, di ba? So yung ganon. Hindi mo kaya, ibig sabihin, kung wala ang Diyos, maniwala ka, wala akong kakayahan. Wala akong kakayahan. Kahit itong buhay ko, kahit na carrots na lang ang kainin ko, healthy conscious ako, mamamatay pa rin ako, tama? Kahit mayaman ako, I can get the best doctor, mamamatay pa rin ako. Kasi yung tinalagaan ng Diyos eh. So with that mentality, God, kailangan po kita. Ang gusto naman ng Diyos, okay, ligtas ka na. Ang quality ng life mo. Di ba? Yung quality ng life mo. Sayang naman, ligtas ka nga. Okay, pupunta ka ng langit. Tinanggap mo si Kristo. Pero yung araw-araw na buhay mo, miserable, ayaw ng Diyos yun. So every moment, enjoy mo. Parang may sakit ka, gusto kong enjoy pa rin ang buhay ko. Kung bakit sa doktor sabi ko, ayaw kong mag-chemo. Kasi kung mag-chemo ako, hindi ako makapag-preach dito, di ba? Oo. At itong konting buhok ko, maubos pa yan, di ba? Wala nang matitira dyan. So sabi ko, hindi ako mag-chemo. Kasi yung quality of life. The same, Kristiyano ka, ligtas ka na, pero anong quality life meron ka? Paano ka magkakaroon ng quality life? Yung closeness mo kay Jesus. Magpapasakop ka sa Kanya. Kung anong gusto niya, gawin mo. Kung ayaw niyang gawin, huwag mo gagawin. Kasi magiging miserable talaga ang buhay mo. So itong pagpapasakop sa magulang, the same. Anak ka, obligasyon mo magpasakop sa magulang mo. Hindi pinag-uusapan kung tama o mali sila. Role mo yung magpasakop. Ikaw na babae, magpapasakop ka sa asawa mong lalaki. Role mo yun. Pero hindi natatapos naman, ikaw naman lalaki, mamahalin mo ang asawa mo. Alam mo klaseng pagmamahal? Pagmamahal katulad ng pagmamahal ni Jesus sa simbahan. Ganun ka, ano siya. Kapag ginawa mo yung order na yan, may enjoy yung buhay. Ito yung quality of life na gusto ng Panginoon. Simbahan at bansa, the same. Merong role tayong simbahan. Dito araw-araw natin pinapanalangin ng bansa natin, pinapanalangin ng mga pinuno natin, pati mga barangay natin, di ba? Ngayon ang simbahan naman, meron din siyang dapat cooperation sa bansa. Dapat iingatan din tayo ng bansa natin. Dapat susuportan din simbahan. Dito sa atin, merong separation ng religion tsaka ng state. Maganda yon in some manners, pero dapat magkakatulungan pa rin yan. Katulong tayo ng gobyerno sa mamamayan. Kasi tinuturuan mo yung mga bata, huwag magmura. O alam nga naman na papuntahin mo pa yung anak mo para turuan sila sa Malacanang na huwag magmura, di ba? Dito pa lang ginagawa na yun. Kaya yan, alam mo yung pagpapasakop dyan ng bawat isa at alam mo yung tungkulin mo. Kahit ayaw mo sa presidente natin, ang utos ng Diyos sa'yo, magpasakop ka sa Kanya. Kahit ayaw ng gobyerno sa atin, halimbawa, sabi ng batas natin, bigyan mo pa rin yung senior allowance ko. Di ba? Yung mga ganon, may kanya-kanyang role tayo. Pag ginawa natin yan, magiging maayos. And then, ang hinahanap ng mundo, itong SNL, ano ba yung SNL na yan? SNL na yan na it's about leadership. Itong qualification ng natural leadership na hinahanap ng mundo. Pero ang hinahanap ng simbahan, hindi po ito. Okay, magagamit mo yan, pero magkaiba ang simbahan, magkaiba yung spiritual, ang hinahanap ng simbahan.
Spiritual at and internal qualification only ang kinakailangan. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung diploma mo, hindi yung panlabas mo, kundi tinitingnan niya, ito yon. Ito yung puso mo. Spiritual. Kapag Kristiyano ka, tinignan yung puso mo, nandyan ba yung Holy Spirit? Yun ang tatak mo bilang anak ka ng Diyos. You are a friend of God. Kapag meron kang Holy Spirit dito, kaibigan ka ng Diyos. Ito yung tinitig niya. And then internal qualification, ito yan. Kung ano man lumalabas sa bibig mo, yun ang nasa puso mo. Kung nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nanggagaling sa puso yon. Ikaw lang makakaalam nun. So ang key doon, anong lumalabas sa bibig ko, ito yung status ng puso ko. So kung meron kang Holy Spirit dito, di ba lilinisin niya yan? Hindi nalalabas sa bibig na yan. Kahit galit ka, bago ang Kristiyano, di ba? Pag galit ka, talagang gusto mo sumunod sa Panginoon, di ba? Sabi mo, pusa namin, payat na, sabi niya, di ba? Parang pinipigilan mo, pero gusto mong, pusa namin, mabuti tumaba na. Parang gano'n, di ba? Pero alam mo, yung puso mo nagiging maganda because of the Holy Spirit living sa heart mo. At huwag kang mag-alala. Because God is in you, mangyayari yung magandang gagawin po niya. Kaya sa pag-leadership, ito yung titignan mo. Hindi ko titignan yung qualification mo na yung mga diploma mo, yung mga galing mo, yung suit mo, kagalingan, eloquence sa pagsasalita o sa tindig mo, hindi po. Ang tinitingnan ng Diyos ito, ang qualification sa leadership sa kanyang simbahan. And then, ito yung by example, aning precepts, salita ng Diyos. So ito yon. As a leader, ito yon. Ikaw yung, doon sa mga na-disciple ko, alam nyo ako, Pastor, gusto ko po, ako na pong magugas ng plato. Maganda, di ba? Ako na pong magugas ng plato. Ako lang mag-isa, parang isipin mo, konti lang naman plato ni Pastor eh. Pero kung kilala mo ko, hindi konti plato ko. Kasi nandito yung kanin ko, meron akong ulam dito, tapos kuminsan meron ako side dish. Mga 3 maliliit yan o 4 na maliliit yan. Meron akong kutsara, meron akong tinidor, meron akong chopstick, meron akong kutsarita, meron akong ano yung maliit na tinidor? Sige nga. Yung maliit na kutsara, kutsarita, di ba? Maliit na tinidor. hindi ko rin alam. Assignment nyo yun. I-message nyo ako pag nakita nyo yung maliit na tinidor. So, lead by example. Gusto mo akong tulungan, ipapakita ko sa iyo. Di ba sa inyo yon? Sabi niya, Pastor, ako na po yung magpunas ng pew. Sino yung manaturuan ko magpunas ng pew? O di ba? Ipapakita ko muna yon, tapos gagayahin mo. Ito yung sinasabi ng Panginoon. As a leader, you have to lead them by example. Ipapamuhay mo, hindi ka ipokrito na tinuturo mo, hindi mo naman ginagawa. Di ba? Lead by example. So ginagawa mo yon para parang coaching style. You show them kung paano nila gagayahin yon. Sabayan niyo ako, 1 Peter 5:2-3. Verse 2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa gusto ninyong makapaglingkod. So pag pera o other reason ang dahilan mo kung bakit ka naglilingkod, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Di ba sabi nga ang servant leadership natin is yung bond servant. Di ba bond servant? Ang bond servant, B-O-N-D, bond servant, hindi di ba parang katulong yan, di ba? Meron kang servant, pinapasweldo mo, may monthly salary yan, di ba? May mga allowance pa yan, di ba? Pero yung bond servant, wala yung salary. So kung ang tunay na maglilingkod, kung wala kang salary, dahil hindi yun ang pinaguhugutan mo kung bakit ka naglilingkod, di ba, okay lang. Kasi wala kang in-expect, di ba? So you give your heart, di ba? You give your best. Naintindihan nyo? Ito yung inahanap ng Diyos. Kasi kung pera ang inahanap mo, hindi ka makukontento later on. Ako po na nasa negosyo ako. Restaurant club ang negosyo ko. So waiter,
Meron akong ano dito, meron akong parang patpat. Padadaanin kita doon, pag hindi sumabit ang buhok mo doon, hindi na kita interviewin. Kasi ang qualification ko nung araw, at least 5'5". Actually, 5'5", hindi pumapasa sa akin. 5'6", pataas, parang ganun. Kasi pag waiter ka, tapos waiter ka ba, di ba, you are waiting for the instruction ng customer, di ba? Tapos maliit ka. Hindi ka nakikita ng customer. Pero kung mataas ka, kahit malayo siya, gaganon siya, di ba? Kaya nga waiting, waiter ka. Then pangalawang tanong ko, ito yon. Pag hindi mo nasagot to, ay dalawa pa rin tanong na yun. Pag hindi mo nasagot to, hindi na kita interviewin, bagsak ka na sa akin. Kasi I'm looking for people na merong pangarap. At gusto ko yung dinidisciple ko maging successful. Kasi gusto ko maging katulad nila ako, parang successful. Ang unang tanong ko lang sa kanya, anong hinahanap mo, trabaho o pera? Simple tanong din. Anong hinahanap mo, trabaho o pera? O nga, di ba? Trabaho o pera? Marami, in my experience, siyempre, kaya naman po ako magtatrabaho, kailangan ko ng pera. Di ba? Di ba? Oh. So majority, tatanggap, pera po. Bihira akong makakuha ng empleyado na nagiging parang treasure siya sa akin. Yung pumasa with that question. Kuminsan po merong day na the whole day mag-interview, walang nakakasagot sa gusto ko nang hinahanap ko po trabaho. Kasi kung pang hinahanap mo trabaho, money will follow. Tama. Ngayon kung perang hinahanap mo, after 6 months, gusto mo ng increase, di ba? Gusto mo ng benefits, gusto mo ng mga... Ang dami mo ng gusto. You will never satisfy your employee. Tapos magre-reklamo na yan, tapos niregular mo siya after ng 6 months, tapos magle-labor na yan. Sakit po ng ulo. Pero kapag ang nakita mo, yung taong gusto niya magtrabaho, money will follow. Automatic po yun. Lalo na nung maging Kristiyano ako, lalo na pala sa Diyos. Kaya tatandaan nyo yon. Kung inahanap mo pera, hindi ka makukontento, believe me. Believe me. Kahit na mayaman ka na, tinatanong ko yung mayamang kaibigan, kailan ka ba magre-retire? Pastor, 1 million na lang. Madagdagan na lang ng 1 million yung savings ko po. Retire na ako, maglilingkod na ako sa Diyos. Balikan mo yan. After nakuha ng 1 million. Ay, hindi talaga, Pastor. 1 million na lang talaga. Wala pong katapusan yon. Because contentment only comes from God. Without God, hindi ka makukontento. Kahit ang sarap ng ulam mo, wala kang appetite, tama? Pero kung meron kang appetite, kahit nasabaw nga lang di ba? Kahit toyo lang, o gusto mo toyo, di ba? O gusto mo social ka naman, gusto mo adobo, lagyan mo ng mantika, di ba? Para na siyang lasang adobo, di ba? So yung ganun because you have contentment sa heart mo, ito yung maglilid sa'yo para umasenso ka. And then sabi niya sa verse 3, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. So sa iyo, sa magulang, sa anak mo, sa asawa mo, rather than magnanag ka dyan, ipakita mo, maging halimbawa ka sa kanya. At mas madali niyang sundin. Maging halimbawa lalo na sa kabanalan. Ito po yung mahirap, kabanalan. Kaya ang practice natin, pagkagising mo pa lang sa umaga, Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong banal na spirito mo. Without that prayer, hindi mo magagawa ito Paggising mo pa lang, pagbukas mo pa lang ng cellphone, tama? May mga nakita ka na doon Alam mo yung cellphone, ano yan very intelligent, di ba? Alam niya yung pinipindot mo at bababarang ka na nun. Kung sugal yun, puro sugal na lang ang ipapasa niya sa'yo. Kung yung bold na picture yun, puro bold picture na lang ipapasa niya. Very intelligent. Kaya sabi niya, ito yung gawin mo, kabanalan, sa panalangin. Kaya, tutulungan ka ng Diyos. Ang kasalanan, ito yung dapat isipin natin. Lahat tayo nagkakasala, tama? Kahit anong gawin mo, magkakasala ka. Kasi nandito pa tayo sa katawang makalupa. Pero parati mong iisipin para maiwasan mo yan, ano yung everlasting consequence ng kasalanan? Of course, impyerno yan.
Pero dito, meron tayong tatlong consequence ng kasalanan, di ba? Maling action o kasalanan. Yung tatlong consequence na yan, hindi tinatanggal ng Diyos yan. Pag nagkasala ako, humingi ako ng tawad sa Kanya, patatawarin ako ng Diyos, tama? Sabi pa nga niya, lilinisin niya ako sa lahat ng karumihan, di ba? Pero yung consequence ng, pinatawad na ako, okay? Pinatawad ng kasalanan ko. Pero yung consequence ng kasalanan ko, hindi niya tatanggalin. Ano yung consequence na to? Yung consequence na to, kuminsan temporary. Halimbawa, pinabayaan ko yung sarili ko, nilagnat ako, gagaling pa rin naman ako, di ba? So, temporary. Pero kuminsan, permanent. Pinabayaan ko yung sarili ko, pero na-infection yung paa ko, naputulan ako ng paa. Permanent na yung consequence. At pangatlo kuminsan, nakakamatay. Yung kasalanan ko yun, mali kong ginawa, na-infection ako at namatay ako sa inspection. So ito yun. Pinatawad ako, ligtas ako, pero yung consequence ng kasalanan ko, hindi tinatanggal ng Diyos. Para hindi ko ulit-ulitin. Para hindi rin ako pamarisan ng iba. At ang pinaka-importante, itong everlasting consequence niya, na ayaw kong pumunta ng impyerno. Sino gustong pumunta ng impyerno rito? O di ba, kung gusto mo, bigyan pa kita ng pamasahe, pero hanggang ano lang, hanggang labas lang ng Manila, di ba? Pagdating doon, bahala ka na. Di ba? So yun yun titingnan mo. Yung consequence na ayaw kong pumunta ng impyerno, tulungan mo yung sarili mo. Ang demonyo gusto niya pumunta ka doon, di ba? Ang Diyos ayaw niyang pumunta ka doon, pero kung di mo tutulungan ang sarili mo, hindi ka rin tutulungan ng Panginoon. So ito yung mga itinagubilin sa Diyos na nandiyan sabi niya, nandiyan para lapain siya. Ganito ang dinadanas na natin. Ito yung pastol, iniingatan niya yung tupa. Ang tupa tayo. Ang Diyos ang pinaka-shepherd natin. Ako yung parang tao na under-shepherd ni Jesus para ingatan sa ganito. Ito yung lesson natin this morning. Yung mabuting pastol, sabi niya, dapat alam niya parati o pinapamuhay niya na under-shepherd siya ni Jesus. Kung ako yung magpapastol sa inyo without Jesus, hindi ko kaya. Ako din tao rin ako magkakasala din ako, magkakamali din ako. Kaya lang at saka yung humility, na lahat ng tinuturo ko sa inyo, galing sa Kanya. Lahat ng ginagawa ko, utos niya. So lahat tayo the same. Ikaw namumuno ka sa bahay mo, namumuno ka sa anak mo, sa eskwelahan, yung mga teacher, di ba? Parati mong isipin na under shepherd ka ni Jesus. Kasi you cannot give what you do not have, di ba? Kung meron ka, saka mo lang pwedeng ibigay. Gusto mo na akong bigyan ng pera, wala ka naman palang pera, di ba? Anong bibigay mo sa akin? The same as simple as that. Kung gusto kong mamuno, dapat magpatuto ako kay Jesus, magpaturo ako kay Jesus. Una, maging tama sa Diyos. Ang simple lang niya, di ba? Mahirap maging tama sa Diyos. Akala mo okay lang sa Diyos yung pamura-mura ka, tapos hindi ka naman kumikibo, pero ang isip mo, ang dumi-dumi. Akala mo okay lang? No, it's not okay kay God. So ikaw mismo, God, okay lang po ba itong ginagawa ko sa iyo? Ikaw mismo marirealize mo, lalo na pag kinausap mo, Panginoon. So ito yung i-maintain mo, maging tama ka sa Diyos. Ito yung kabanalan. Mahirap siya. Without asking for help kay God, hindi mo kaya. Kahit nag-away kayo, di ba? Pangako ka, hindi na mauulit yun, pero kinabukasan na ulit, di ba? Tapos, alam mo yung panunumbat, di ba? May mga baul-baul dyan, no? Baul-baul. Ito, baul ng asawa, baul ng kaibigan. Tapos pag nagalit, bubuksan na yan, di ba? Lalabas niya, di ba? 5 years ago, ganito rin ang ginawa mo, di ba? Hahalongkatin na yan, di ba? So doon makikita, kailangan kong Panginoon, di ba? Tapos na yun Hindi mo na mababalik yun Mabuti pa yung computer, pag nagkamali ka, undo, di ba? Babalik siya. Di ba? Pwede pa yun. Pero po yung ginawa natin, patatawarin ng Diyos, pero yung damage, nandun na, tama? At yung collateral damage, ano yung collateral damage? Pati yung walang kinalaman, nadamay na. Diba? Nadamay na. Napaggalit ka, sinipa mo yung letse ng yung latang yung basura. Collateral damage, pati yung asong walang kinalaman, tinamaan, di ba? Kita yung aso, pati siya, wala naman siyang kinalaman. Nandun na yung collateral damage, nandun na yung damage. Kaya, there's no turning back. Ang tinuturo ng Diyos, bumangon ka, huwag mo nang ulitin yon. Di ba? Pagsisihan mo, talikuran mo. Huwag mo nang uulitin. Maging tama.
28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, yung inaalagaan mo, at niligayin ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia, simbahan ng Diyos na kanyang itinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So ingatan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tinubos ng Diyos yan. So huwag mong gagawa ng masama yan. Ganyang kahalaga yung bawat tao sa atin. Pangalawa, pakainin at pangunahan ang kawan. Na-imagine niyo yung shepherd ng tupa. Maghanap siya ng may damo, maghanap siya ng may tubig, di ba? Doon niya ililid yung tupa niyang inaalagaan. Ito yung pastol, parang inantulad ng Panginoon doon. Nakita mo yung tupa, nakakita na kayong tupa? Pag sa Manila, hindi kayo ata nakakita kasi sinama ko yung bata sa Manila papuntang Tarlac. Ang sabi niya, nakakita siya ng baka. Pastor, ang laki po ng pusa. Sabi ko, baka yan, hindi yan pusa. Kasi nga, sa Manila, hindi siya nakakita ng gano'n, di ba? Ba't may nakakita na kayo ng gano'n? So sabi niya, yung tupa, kambing, nakakita yung kambing. O hindi, may kahawig siya sa balaybong kulay pusa, pero hindi siya, malayo siya sa pusa. Ang pusa, maliit lang, kambing, malaki din naman, mga ganon. But anyway, kaibahan ng kambing at tupa, ako yung pastol. Pag pastol ako ng kambing, hilaan kami niyan. Matigas ang ulo niyan eh. Pag gusto mo pumunta dito, hilain mo talaga yan, talagang gaganon-ganon pa yan, di ba? Pero ang tupa, pag lumakad akong ganon, nasa likod ko yan. Kilala niya ako kilala ko rin sila. So itingin ang tulad ng Diyos sa pagtuturo niya na yung kawan mo, ito yung tupa mo, dadalhin mo sila doon sa marami sila makakain. Of course, merong tubig para maalagaan mo sila. And then, bantayan at balaan ang kawan. So babantayan mo sila, protect mo sila sa masasama, parang ginagawa dito. Pero sabi ng Diyos, may pumapasok, alam nyo yun eh, may pumapasok dito na hindi naman si Jesus ang pinupuntahan, di ba? Alam ko na-experience nyo na yun eh. Tapos pag umalis, gusto niya wag ka na rin pumunta rito. Nakarasa kayo gano'n. Sisiraan niya lahat dito. Sisiraan niya lahat. Tapos dahil ayaw niya pumunta rito, gusto niya ayaw mo na rin pumunta rito. Ito yung sinasabi ng lesson natin. Na may papasok sa inyo, among you, merong lalaban. Kasi hindi talaga si Jesus ang pinuntahan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, kung si Jesus ang pinuntahan niya, nakikinig yan. O kung tulog yan, medyo tumahimik ka kasi baka mamaya, sabi niya, biruin mo yung lasing, wag daw yung pag nagising yan, lagot ka, di ba? So bantayan at balaan ng tupa kung bakit binabalaan kayo, kung bakit winawarningan kayo. Alam ko, tinagurin akong stricto, totoo po stricto ako kasi for your sake, kung bakit stricto ako. Sasabihan kita, pero kung kapag talaga hindi na kita makaya, sasabihin ko lang naman sa iyo, maraming simbahan naman dyan. Baka doon mas makinig ka o baka mas sumunod ka. Kasi sayang naman kung nandito ka, hindi kita kayang turuan, hindi kita kayang ingatan, hindi kita kayang gabayan. Sayang lang, di ba? So ako dinidiretso ko, marami namang simbahan dyan. Pero mas maganda, maghanap ka ng simbahan na ang namumuno ay pastor. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila yung Bible. At least medyo nakasiguro na ako doon. Pero matagal po yun. Bibigyan kita ng warning kasi kasama yun sa binabantayan at pag-warning sa'yo. Kasi kung minsan, parang kamatis, ang ganda-ganda ng mga kapatis, inaluan mo na isang bulok yan. Pag hindi mo ginawa ng paraan yun, hindi tatagal, yung mga katabi nun, bulok-bulok na rin. Mga ganun. So the same ang tinuturo ng Diyos. Mahal tayo lahat, pero kung hindi ka fit dito, it's okay. You go somewhere. Na kung doon lalago ka, masaya ako. Basta gusto ko lang, huwag kang pupunta sa maling theology o maling relihiyon. Magkakamali ka. Kasi gusto ko ma-save ka. Pupunta ka sa simbahan na tinuturo si Jesus. Pumunta ka sa simbahan na pinag-aaralan ng Bible. Hindi kung ano-ano. Para sigurado ka yung kaligtasan mo. So balaan at bantayan ang kawan. Sabi niya, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mabamangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan.
So nakikita niyo sa leadership na I have to teach them the right doctrine. Ang kultura ng simbahan, okay lang na iba-iba. Ang sistema niya, okay lang na iba-iba. Na merong ano yan, merong safe ground pa rin naman. Pero yung maling theology, ito yung binabantayan ko. Ito yung ayaw kong ipasa ko kayo doon. In the event na iba nang magpipreach dito, ito po yung inihingi ko kay God. Na maturuan kayo ng tamang theology. Kasi yung tamang theology, ano yung tamang theology? Yung tinuturo po nila, pinag-aaralan nila. Halimbawa, yung Bible, 5 verses ng Bible, pababasa ko yan 10 times. Tapos iba-ibang version. May Tagalog, may English, may NIV, may King James. Para makita mo yung iba-ibang pamamaraan ng pagsusulat. And then, I will ask them, anong na-obserban mo dyan? Anong observation doon? Using the 4W. What, when, where, who. O sino pinag-uusapan? Saan ang lugar? Anong panahon yan? So observation yun, di ba? And then pagkatapos doon, interpret mo yung observation mo. Ito po yung importante na kung bakit boring sa iba ang teaching natin. Kasi we study the Bible. At ang mangyayari nga, verse by verse nga tayo. Para yung foundation ninyo, salita talaga ng Diyos, medyo matatagpo. Pumasok man ng mga yan, hindi kayo maliligaw. Kasi alam nyo yung katotohanan. And then, interpretation, saka mo ngayon, paano ko i-apply ito? Ngayon, ito yung danger. Pakinggan ninyo, ito yung danger. Kapag mali ang interpretation mo, natural, mali yung application mo. Dito pumapasok yung occultism, yung kulto, yung wrong teaching. Dito pumapasok. Kasi sa interpretation pa lang, observation, okay. Nakita niya si Peter yon. Observation, okay siya. Pagdating sa interpretation, mali na siya. I-apply mo siya, mali. At ito po yung napapahamak ang tao. So ito yung pinag-iingatan natin dito kung bakit medyo pagka-strict, medyo nakakasawa na lang, puro verses na lang. Di ba, dapat entertainment, may mga special number, may testimony, may mga sumasayaw, di ba? Mga ganun, yung ganun na ngayon ang uso ngayon. Pero natatakot ako na, alam ko, church ni God to, pero responsibility ko na maging matatag kayo para dumating man yan, yung mababangis na yan, hindi po kayo maluloko. Because you know the truth. If you know the truth, alam mo yung peke, alam mo yung hindi totoo. So ito yung pinipilit natin mangyari by the grace ng Panginoon. Then 30, mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Alam ko, sa inyo meron nang naka-experience na ganito merong pumunta rito, kasama natin, tapos meron siya hindi nagustuhan, sumumpa, di na ako babalik doon, ayaw ko na doon. Tapos nagkakalat na ng negative rumors para mahikayat yung iba. At ang ibang simbahan, kahit malaki po yan, nadidivide po yan because of that. Kasi papasok yan. Remember yung parable ng the wheat and the tares, parang palay at saka sukal, di ba? Yung sukal, yung dayami na walang kwenta. Sabi niya, yung Panginoon nila, naghasik sila, nagtanim sila ng palay. Siyempre, pumili sila ng magandang binhi, di ba? And then, tumubo yung palay. Sabi ng mga farmers sa amo nila, ang amo nila si God, di ba? Panginoon, di ba magandang binhi tinanim natin? Bakit may mga tumubong mga dayami doon sa palay natin? Sabi ng mga farmer, gusto po nyo, Panginoon, bunutin namin yung mga dayami na mga sukal. Ano sabi ng Diyos doon? No. Hayaan mo silang lumagong parehas. On the harvest day, pag-aani, akong bahala, harvester si Jesus, ang Panginoon, sinasabi niya. Ihiwalay yung palay, ihiwalay yung mga damong ligaw na yon. Yung damong ligaw na yon, itataling ganon, susunugin. That is hell. At yung palay naman, sabi niya, dadalhin doon sa bodega. That is heaven. So the same dito, the same. Kung bakit ang gatmari, kahit alam ko na hindi naman
para sabihin natin 95%, alam ko na parang hindi si Jesus ang motibo mo kung bakit ka nandito. Hindi kita in-expel. Sa utos ng Diyos, hayaan mo. Akong bahala. Kaya ang Diyos ang magtatanggal. Ang Diyos ang mag-aalis. So tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang, mahabang pasensya, minamahal pa rin. Kahit nasabihin mo na, alam mo na hindi si Jesus ang pinupuntahan. Para sabi niya kasi mula rin sa inyo may lilitaw ng mga yan. Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Ang pastor po, kaya merong ganito. Nakikita niyo ito? Hindi itong plastic, itong kneeler. Itong kneeler. Kapag madugo pong labanan, ito yung kailangan mo lang iluhod mo sa Diyos talaga. At kung bakit may mga unan na ganito, kasi pag matanda ka na, masakit na yung buto mo. Sa tagal ng pananalangin mo, 1 oras ka nakaluhod dyan, sasakit na yun, kaya may mga unan-unan yan, mga ganon. Ito lang ang solusyon Hindi mo kaya Hindi mo kaya. Lalo pag pinasukan ka ng mga, ito yung sinasabi niya, pinasukan ka ng mga, ang purpose lang ay manira, manggulo ng kawan. At dito parati yan, alam nyo yan. Alam kong alam nyo, may mga taong ganyan yan. Tapos ikakalat pa sa labas. Naku, ang sama-sama na ni pastor. Ang sama-sama na ginawa ni pastor. Para hindi lang kayo pumunta rito. Normal po yan. It's a part ng spiritual warfare. Ang spirito ng demonyo, spirito ng Diyos, araw-araw kayong pinag-aagawan. Araw-araw. Ayaw ng demonyo na pumunta ka rito. Pero ang Diyos gusto niya. So araw-araw yon merong battle. Lalo na pag Sunday. Kaya Saturday pa lang, ihanda mo na sarili mo. Kasi may plano ng demonyo rin para hindi ka makarating ng Sunday. Ito yung sinasabi ko, may sukal na ganyan, sabi ng Diyos, huwag mong tatanggalin. Pero pagdating ng anihan, itong sukal na ito, itatali, susunugin, di ba? Itong palay, pero ito wheat yan sa atin palay, dadali sa kamalig, sa langit yun, sa Diyos yun. So, sa simbahan, the same. So, kung alam mo yon, kahit na next time maka-encounter ka ng ganito, ano na lang yon, mahalin mo na lang, baka sakaling siya maniwala sa kay Jesus. Pag naniwala kay Jesus yan, hindi ka na idadamay sa masamang plano niya. And then, pang-apat, mag-aral at manalangin. So, panalangin yan, automatic yan, mag-aral. Kahit natapos ka na ng, alimbawa, katulad si Waki, magba-Bible school yan daw, by the grace of God. Kahit tapos na siyang theology yan, patuloy pa yung pag-aaral. Hindi matatapos yung pag-aaral. Kaya kayong mga nasa bakasyon ngayon, di ba? Bakasyon kayo, hindi na kayo nag-aaral. Dapat konti-konting aral pa rin, konti-konting basa. Si Waki, meron silang time na ganun aral-aral pa rin. Katulad may bago silang computer, para aral-aral pa rin. Continuous yung pag-aaral at pananalangin. At kayo, sabi niya, tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang magkagandaang loob. Ito ang makapagpatibay sa inyo, ang makapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Ito yung mga naniwala kay Jesus, gagawin kanyang banal. Hindi perfect. Magkakamali ka pa rin. Kaya nung tuturuan kanya, pag nagkamali ka, God, patawad po sa kasalanan ko. Malinis ka na naman. And then, tuloy ka naman. Mabagsak ka na naman. Hingi ka na naman. Hindi, walang ano yon. Hindi ka pagsasawaan ng Panginoon. Basta't pag nagkasala ka, lapit ka sa Kanya, Panginoon, patawarin mo po ako sa nagawa kong kasalanan. Tulungan po ako, hindi ko na po ulitin yun. Then, malinis ka na naman. Banal ka na naman noon. And then, simbahan ni Kristo, tatandahan mo, ito yon. So, huwag kang gagawa ng anumang laban dyan kasi hindi lang ako yung kalaban mo. Ang pinakakalaban mo talaga ay si Kristo. Paano ka dyan? So, huwag kang gagawa ng masama sa kanyang templo, sa kanyang simbahan, sa kanyang kawan. You behave para hindi ka managot sa Diyos. And then panalangin, ito yung, wala pong ipapalit dito. Ito yung kailangan mo. Ito yung kailangan. Kahit kayo sa bahay ninyo, yung hindi nyo kaya, ito lang po yun. Ito lang po yun. Inantay lang ng Diyos to. Kaya lang, without humility, hindi mo magagawa ito Di ba? Okay lang naman nagugas ka ng plato, di ba?
Panginoon, tulungan mo po ako, okay lang yon. Pero yung grabe ng kailangan mong iluhod mo sa Kanya. Iluhod mo sa Kanya, iiyak mo sa Kanya, believe me, makikita mo yung modern miracle ng Panginoon. Alam niya na pag maliit lang yung problema natin, maliit din yung panalangin natin, di ba? Tapos pag okay na yung problema, di ba dati iyak ka pa, ngayon baliwala na. So, kaya maliit ang problema, seryosohin mo. Panginoon, di ko po kaya, tulungan mo po ako. And then panghuli natin, kalayaan sa pansariling kagustuhan. Ito yung sinasabi ng lesson natin, warning. Ngayon mismo, alam mo kung anong motibo mo, bakit ka nandito. Ako gusto ko nandito ka. Kahit pasaway ka, nandito ka. Kahit awayin mo ako, gusto ko nandito ka. Kasi alam ko may pag-asa. Pero napakaganda sa iyo, kaibigan. Tinan yung mga tulog, gisingin nyo para at least tuman lang, patapos na tayo. I-check mo, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Kasi God is a jealous God, tama? Hindi niya tinitingnan yung panlabas natin, tinitingnan niya yung puso mo. At least nandito ka, God, gusto po kita makilala. Gusto ko pong pagpalain mo po ako. Kung ano mang motibo mo, it's okay. Patuloy ka lang pumunta. Pero sana dumating yung time na pumupunta ka because of God. At tingnan mo, bubuksan niya ang kapangyarihan ng Diyos, mangyayari yung magandang mangyayari sa iyo. But until such time, wala lang. Pakakainin ka lang niya ng chicken wings. Ay, hindi tayo chicken wings ngayon, puritang Diyos. Hindi raw tayo chicken wings. Ewan ko, nagbago isip. Hindi tayo chicken wings today. Tapos meron pang meron pang mga mga bilao doon Okay lang yun yung motibo mo, pero sana higit pa doon. Sa pag-aalaga ng Diyos, sana magkaroon ka sa Kanya ng pagmamahal. Hindi ko hinangad ang ginto at pilak o pananamit ni numan. Sabi niya ito, basahin natin sabay-sabay. Hindi pagpapalain ng Diyos ang ginagawa ng isang tao sa simbahan kung pera ang kanyang hangad. Nakuha niyo? Palitan natin. Takpan ko to. Sige, ulit. Hindi pagpapalain ng Diyos ang ginagawa ng isang tao sa simbahan kung pagkain ang kanyang hangad. So, ang ibig ko lang sabihin sa iyo, okay lang yung pagkain, ako gusto ko talaga yon. Kahit na, remember, we lost 2 million pesos almost. Ang sinasabi lang sa akin, alisin mo, pastor, yung pagkain, alisin mo yung perfect attendance. Pero yung pagkain, sabi ko, hindi pwedeng umalis. Kaya lang, ang gusto ko, na sana, nandito yung pagkain na desire ko, nandito ang Diyos. Tama? Ito lang yung gusto kong ituro sa inyo. Na number 1 si Jesus. Everything will be okay. Everything, pangalawa na yan. Pero number 1 na motibo mo ay si Jesus. Para gusto ko, ito yung mangyaring sa inyong lahat. Philippians 4:19, sabay-sabay tayo. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng aking kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. O magwo-worry ka pa na yung kayamanan ni God, hindi maubos-ubos lang yan. Sa ibibigay niya, pero anong ibibigay niya? Malinaw tayo doon na hindi yung gusto mo, kundi yung kailangan. Yung kailangan, sure yan, 100% yan. Hindi magkukulang ang Diyos. Kaya lang siya nagkukulang, kasi yung gusto mo, hindi mo naman siya kailangan kung minsan. Diba? Pero yung gusto mo, pwede pin naman yan, pero last na yon. Ang una itong kailangan. And then 34, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. So makita mo, hindi yung sarili lamang niya. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap, di ba? Pangako ng Diyos, kung makikinig ka sa Kanya, kung dati kang umuutang, someday ikaw na yung nagpapautang. Kung dati kang buntot, ikaw na yung ulo. Di ba? Ikaw na yung ulo. So, ibig sabihin, ito yung gusto ng Diyos sa ating lahat. Gusto niya may taas yung antas ng pamumuhay natin. Yung agape, itong sinabi niya rito,
Sabi niya, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi mo yan makikita kahit sa four gospel na word ni Jesus, you cannot find this eh. So ito yung tinatawag ng Bible na agape, ito yung tinatawag niya. Itong mga sinabi ni Jesus pero hindi naisulat. Tatandaan yung tinuturo ko sa inyo na yung rhema, kapag nagbabasa ka ng Bible, tapos merong word doon na parang umano sa'yo, parang tumatak sa'yo o parang nakonvict ka, yun ang rhema. Ito naman, itong agape, salita ng Diyos to, pero hindi siya naisulat. So marami siyang salitang hindi naisulat. Remember, sabi niya, kung isusulat lahat kasi, kahit yung papel, hindi magkakasya sa buong daigdig. So ang daming hindi naisulat. So bakit ang yabang ko? Ibig sabihin, hindi ko malalaman talaga yun. So kapakumbabaan, ito lang yung alam ko. Ano yung pagmamalaki ko? Kasi marami, katulad ng kinote dito ni Pablo, hindi yung nakasulat. Hanapin mo sa gospel yan, hindi yung makasulat. Ano yung sinabi niya, di ba? Sinabi niya na higit na pinagpala nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi mo makikita. But this is Jesus. Jesus saying these words. Kaya sabi niya, ito yung agape na sinabi ng Diyos pero hindi nakasulat. At dito, papasok yung, alam mo, tao lang ako, ito yung Diyos. Hindi pinantay ko yung sarili ko kay God, di ba? At pa hindi ako nag-ingat, mamaya mas mataas pa ako kay God. That is the danger. Kung bakit may mga kulto na, parang tinuturing nila na Diyos na rin sila. Ito yung danger nun. So maraming ganyan na makikita natin na by the Holy Spirit, makikita natin yan. 36, pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. So kahit mamayang gabi, I encourage you. Ang panalangin, sabi niya, lalo na yung mga seryosong panalangin, pumasok ka sa kwarto mo, sara mo yung pinto, then you talk to God privately. At gawin mo po ito, believe me. Gawin mo ito, lumuhod ka. Lalo na kapag lumuhod ka, di ba, kung minsan nakaganon ka, di ba? Pero kung minsan parang talagang gusto mong abutin ng Diyos, may mararamdaman ka. This is not hindi, may mararamdaman ka. That's God eh. Na you try to reach God, yung ganon. Kaya di nyo napapansin na, na pinupuri kita Diyos, pero ang hirap mo itaas ang kamay mo. Kasi hindi mo nakikita, merong umihila dito niyan. Sino yon? Hindi ako, ang layo-layo ko sa iyo eh. That's the spirit of the devil. Ayon niya. Kasi once you reach out to God, parang inaabot mo. Subukan mo nga. Subukan mo, taas yung kamay nyo ngayon. Then you close your eyes. You close your eyes. Parang inisip mo, you want to reach out God. Meron. Diba? Okay, pwede mo ba? Ba't nakaganon ka? Nakaganon siya. Joke lang yan. Yun nga, subukan mo pag-uwi nyo mamayang gabi, kausapin mo ang Diyos, you try. you try to reach out God. At yun nga, mararamdaman mo yung gusto ng Diyos na mararamdaman mo. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at tumalik kay Pablo. Labis nilang kinalungkot ang kanyang sinabi, siya'y hindi na nila muling makikita. Nararamdaman nyo na kinausap mo yung tao na, alibaw yung namamatay na, nagpaalam na. Yung ganong klaseng feeling, hindi mo na siya makikita. Maraming ganon nagpapaalam bago siya bawian ng buhay. At siya ay inihatid nila sa barko. So sana may napulot tayo, ang mabuting pastol, sa mga tinagubili ng Diyos, maging tama sa Diyos, pakainin niyan at pangunahan at bantayan, balaan din, warning, patuloy na mag-aaral. Itong ginagawa natin, pag-aaral na rin to at pananalangin at kalayaan sana yung motive natin, i-check natin para malugod ang Panginoon. So tayo po'y tumayo para manalangin. Ama, salamat po sa salita mo nawa. O Diyos, ito po ay ikaw naglagay sa puso po namin. At doon sa mga hindi pa po ligtas dito, Panginoon, ay
mga first time nilang narinig ang iyong magandang balita. Ikaw po God, you are the salvation. Salvation is of you, O God, na sana po mangusap ka sa bawat isa dito na pag tinignan mo po yung puso, ay wala pa po yung banal na spirito doon. Nawa, O Diyos, sa araw na to, bago sila lumabas dito, ay tatakan mo po yung puso po nila sa pamamagitan po ng pagpapadala mo po ng banal na spirito na titira po sa puso po nila, na this will be the day na marireborn po sila. Yung sinabi mo, unless a man be born again, hindi siya pwede makapunta ng langit. At kapag ginawa mo po yun, O Diyos, spiritually may sisilang na muli ang taong ito. At magsisimulang pagharian mo po yung taong ito mula sa puso po niya. So salamat po Diyos sa iyong salita at salamat din po sa opportunity na makapag-observe po kami ng communion para masunod po namin yung utos mo po sa amin. Samahan mo po kami, ikaw po yung may task po namin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po mo po. Yung gusto pong mag-serve as an usher, kailangan pa ng isang usher. Communion ka? Di pa, tutulungan pa kita. Biskuit. Lahat po nabigyan na.